Ang hirap naman kasi talaga, no, kapag nasa adjustment period ka, lalong-lalo na kung talagang maiiwanan mo yung iyong family sa Pilipinas at kung ikaw ay nandito na sa Canada o kaya naman kahit nakasama mo yung family mo, kung minsan sinasabi nila na ang Canada ay kumbaga napakahirap ng adjustment sapagkat ibang panahon, kung minsan pa nga wala silang kamag-anak, wala silang kaibigan, solo, o kaya naman talagang yung pamilya, pa talagang circle lang yung kasama nila dito sa Canada. Talagang yung adjustment period nila, kumbaga parang napakahaba, no? Dahil sa iba't ibang factor. Mayroon pa nga na sinasabi nila na walang buhay ang mga kababayan natin dito sa Canada, o kami mismo sinasabi sa mga comment na babasa nyo naman yan, ano? Sa mga comment o kaya naman sa mga ibang issue, sa mga ibang vlog na talagang tuwiran nilang sinasabi na walang buhay dito sa Canada. Yan ang ating pag-uusapan ngayon, kung totoo nga ba na walang buhay dito sa Canada at kung ganito man yung sitwasyon, ano-ano yung mga dapat nating gawin o ano-ano yung mga dapat nating isaalang-alang. Alam natin yung sagot, kaya nga lang magbibigay pa rin tayo ng ating kuro-kuro o ng ideya para nang sa ganun kahit pa paano ay makatulong po sa inyo sa adjustment period ninyo dito sa Canada, kasi maaring nabasa nyo na yung mga comment dito sa atin mismo. May mga nagsasabi na walang buhay daw ang pagpunta dito sa Canada o yung mga tao dito sa Canada dahil puro trabaho na lang daw, wala nang leisure time, something like that. Wala nang oras sa family. Yun yung ating mga titignan, ano? May limang bagay lang tayong titignan at pag-isipan nating mabuti yung pagpunta natin dito sa Canada. Baka ito yung maging dahilan kung bakit masasabi mo balang araw sa sarili mo kaya sa family mo na yung Canada, kapag napunta ka doon talagang wala ka ng buhay, maisasantabi mo na yung iyong buhay na dati na ay nilalalasap mo doon sa Pilipinas, kumbaga, no? So una na nga dito, yung dating posisyon ninyo sa trabaho, no? O yung posisyon mo sa trabaho dito sa kasalukuyan, dito sa Canada, o yung magiging posisyon mo sa trabaho kapag nakarating ka na dito sa Canada. Napakahalagang isaalang-alang ito ng mga kababayan natin na gustong magpunta dito sa Canada sapagkat maraming beses ko nang binanggit ito na magbabago talaga ang posisyon ninyo sa trabaho at sabi nga natin magba-back to zero ka. Maraming nagko-comment sa atin, kung hindi ka umalis ng Pilipinas, hindi ka magba-back to zero. That is true naman po talaga. Kaya nga lang, ang problema natin ay marami tayong dahilan kung bakit tayo umaalis sa Pilipinas, ano? Halimbawa, sa akin personally, ayoko talagang iwanan ng pagtuturo ko sa Pilipinas, ano? Dahil may karanasan naman tayo sa bakery, sa restaurant, may karanasan naman tayo sa pagtuturo. So talagang ayoko talaga at may posisyon na rin talaga tayo kumbaga sa Pilipinas at tumataas naman, no? Dahil sa gobyerno tayo nagtatrabaho doon. Pero nagsisiba ako na mapunta dito sa Canada. Hindi naman po, tuwiran kaming nagsisi ng aking may bahay dahil sabi ko nga unti-unti ay kumbaga nakukuha namin yung aming family at yung posisyon ko dati sa Pilipinas na talaga nag-back to zero ako. Nag-struggle ba ako dito sa Canada? Sort of, nung una dahil ibang-iba talaga ang place dito sa Canada, but it's up to you na lang po siguro kung paano mo babaguhin yung iyong sarili pagdating ng panahon, ano? Sabi ko nga unti-unti kong nakuha yung mga posisyon na gusto ko at may pag-angat pa. Ngayon, sabi ko nga, nag-aaral ako para na sa ganun makuha ko yung talagang 100% dati kong trabaho sa Pilipinas ng pagtuturo, no? Ngayon, nasa learning institution pa rin tayo, no? Sa daycare center. Pero sabi ko nga, hindi natatapos doon yung ating pangarap, hindi natatapos doon yung ating ambisyon bilang naninirahan na dito sa Canada. So, ang mainam dito, bibigyan tayo marahil ng Canada balang araw ng kumbaga promotion. Depende po sa kung papaano nyo naman iaangat yung sarili nyo balang araw. Kaya yung po mga nagsasabi na walang buhay ang Canada dahil walang buhay ang mga tao sa Canada dahil yung posisyon mo ay ganito, hindi naaangat, hanggang dyan na lamang. Hindi ko po alam kung bakit nyo nasabi yon, pero sabi ko nga, nasa tao po siguro yun, ano? Kung paano nyo paangatin niya naman yung inyong sarili sa posisyon nyo sa kasalukuyan. Marami po akong makakilala mga Filipino, mga kamag-anak, mga kapatid, hindi po sila nag-stick sa zero. Kaya I negate, dinidefy ko po yung sinasabi ng ilan na
yung posisyon mo ay hanggang doon ka na lamang. Hindi po ako naniniwala doon. Mismong mga kapatid ko po, mismong mga kamag-anak ko dito ay, kumbaga, from 0, step 1, sabi ko nga papalaki, papataas. Pero syempre, gumagawa sila ng mga way o ng pamamaraan kung papaano nila patataasin, paangatin yung kanilang sarili. Ito na yung pinakamalaking, isa siguro sa pinakamalaking factor, no? Number 2, yung schedule ninyo sa family at sa trabaho. Talagang ibang-iba ang trabaho dito sa Canada o yung schedule ng trabaho, no? Meron tayong tinatawag na graveyard. Usually po sa Pilipinas, karaniwan ay nasa ang schedule natin ay pang umaga, bibihira ang panggabi na trabaho sa Pilipinas, ano, lalo na kung wala ka sa Metro Manila o ka sa malalaking syudad sa Manila o sa Metro Manila at sa Pilipinas, no. Pero pag dito po, anywhere po merong schedule na graveyard na tinatawag, yung panghating gabi hanggang umaga, o kaya naman yung mid shift o kaya naman morning shift. Sa totoo lang po, talagang ang mga Filipino ay nag-i-struggle sa una sa ganitong schedule. Ano, hindi ka naman makahindi kasi sa una ngayon makikisuyo ka muna, no? But it doesn't mean na mapapako ka sa ganong sitwasyon. Nasubukan ko ba yon? Yes, 100% nasubukan ko po. Nag-struggle ako doon sa ganong schedule na 11 ng gabi, uuwi alas 7 ng umaga, durog ka na. Parang ganon, no? And then, papasok naman yung asawa mo, yung mga kabahay mo, wala na, no? Ibig sabihin, nakapasok na sila bago ka pa magising. So, ano po ang ibig sabihin nito? Nasa sa inyo na po siguro yan kung papaano nyo naman, siguro pag meron na kayong seniority pagdating ng panahon, masasabi nyo na sa supervisor ninyo o kaya sa manager ninyo na pwede bang may ang off ko ganito para makasama ko yung aking family, something like that. So, sa ngayon po, wala na ako sa ganong posisyon, wala na ako sa ganong sitwasyon na sila ang namimili ng schedule ko. Sa ngayon po ay, kumbaga, awa po ng Diyos, yung mga schedule na gusto ko, na pang-araw at pang-gabi, ay ibinibigay po nila sa akin. Nakakasama ko ang family ko ng Saturday, Sunday, at meron pa po kaming bonding time, no? So, ganun po yung kalakaran pagdating. So, hindi rin po ako naniniwala na walang buhay ang mga Filipino dito sa Canada dahil sa schedule at sa sa family na hati kumbaga. Sa una, masasabi natin, yes, po pwedeng sabihin natin na nag-struggle talaga, pero darating at darating ang panahon na makukuha rin ninyo kayong mga nag-a-apply at nandito na at mga bago dito sa Canada na yun talagang gusto nyong schedule. No? Number 3, may nag-comment pa sa atin, spiritual life. Hindi raw nakapagsisimba, kaya yumayabang na, something like that. Hindi ko naman pinapansin yung mga yun. Pero, hindi rin po ako naniniwala na walang spiritual life ang mga Filipino. Actually, ang mga Catholic Filipino dito sa Canada, very active po. Kung gusto niyo naman na, depende po, no? Halimbawa, kayo ay kasama sa Iglesia ni Cristo, kasama sa miyembro ng saksi o Jehovah's Witnesses o saksi, tinatawag natin, mga Protestant, mga JL Church, mga Christian churches, Catholic, Muslim na mga kapatid natin. Hindi rin ako naniniwala, sinasabi nila na hindi mo na may pagpapatuloy yung religious activity mo. Sa katunayan, marami pong Filipino ang miyembro pa ng mga simbahan at mga leader ng simbahan na kumbaga talagang ipapractice pa rin nila kung ano yung dating gusto nila sa Pilipinas, no? Siyempre maghihintay lang tayo ng time sa scheduling, no? Na siyempre ang ibibigay sa inyo kung minsan may Sabado Linggo kayong schedule, pero pag tumagal na kayo sa trabaho, pwede na kayong mag-request, no? At ganyan ang nangyayari sa mga kababayan natin. Hindi naman habang panahon at hindi habang buhay na wala ka ng, hindi yung, kumbaga, yung kung may faith ka ha, kung meron kang pananampalataya, something like that, doon sa relihiyong kinakaaniban mo, huwag kang malungkot kasi may pagkakataon na at darating yung panahon na magiging regular yung schedule mo sa pagsamba, sa mga activities mo, something like that. Kaya yung mga nagsasabi na walang buhay ang mga Filipino dahil yung kanilang pagsisimba ay hindi na natutuloy o nawawala na, hindi rin po ako naniniwala doon. May mga pagkakataon na ganon, pero nasa sayo rin po yan, no? Kung minsan, sinasabi nila, day off ko, matutulog na lang ako kaysa sa mag-attend ng church, something like that. Pero nasa sa inyo pa rin po yan. Next po, leisure time and time for yourself. Ito yung
medyo ano no, bracket siguro isa sa pinakamalaking tinitingnan. Kapag daw nandito ka na sa Canada, sinasabi ng ilan, wala ka ng buhay dahil wala ka ng time para sa sarili mo, yung sports mo, yung dating ginagawa mo, yung me time mo, something like that, wala na daw yon. Sa hinaba-haba po ng panahon ng pagtitira namin dito, depende na siguro sa tao yun, ano? Pero sa amin kasi, na mag-asawa, basta meron po kaming me time, may me time talaga kami. Lalabas kami, pupunta kami, magko-coffee sa labas. Lalabas kami, pupunta kami, mamamasyal, maglalakad sa park. Lalabas din kami, pupunta, mag-walking, mag-trailing, mag-hiking, something like that. Again, nasa tao na po siguro yun kung paano niya titignan yung sarili niya sa isang sitwasyon. Pero sa totoo lang po, hindi ko naranasan na ma-deprive kami na mag-asawa na siguro dahil labas lang po kami ng labas siguro, at kapag nandito na po kami sa bahay, movie time, popcorn time, meron po kami mga me time. Yung leisure time ninyo, yung mga productive leisure time ninyo ay nandun pa rin naman. Kaya hindi ako naniniwala doon sa sinasabi nila na mawawalan ka na ng time, o kaya naman wala ng buhay, yung buhay mo pagdating mo dito sa Canada. Marami pa rin, basta gugustuhin mo lang, basta kumbaga magiging productive ka lang din, no? Kasi kung iisipin mo, nandito ka lang sa bahay na wala na akong buhay, nag-iisa lang ako dito. Remember, isa sa mga sinasabi ko, palawakin po ninyo yung network ninyo, yung web ninyo, mga circle ninyo, para nang sa ganun ay lumawak din yung, kumbaga, napupuntahan ninyo, no? Simbahan, community, friends, yung mga katrabaho ninyo, lahat yon gawin ninyong part ng web ninyo, hindi ka maboboring. Marami kang, mas magiging busy ka pa actually. Ako sa totoo lang, nung napunta ako dito, mas naging busy ako kaysa nung nasa Pilipinas ako. So, ibig sabihin, mas gusto ko yung busy ako, nangangahulugan na may buhay ako dito sa Canada. Number 5, ang sinasabi nila, hindi na raw nakapagta-travel ang mga family sa Canada. Hindi pa ako naniniwala doon sapagkat ang winter ay medyo mahaba dito sa Canada, 6 months, and then 6 months din po ang summer at autumn and then spring. Magkakasama na po yan, ano? So sinisiguro po ng bawat family dito sa Canada na kahit papaano ay makalabas at makapasyal. Sa totoo lang, mas marami kaming naging travel nung napunta na po kami dito sa Canada kaysa nung nasa Pilipinas po kami. Number 1 na issue, budget. Sa totoo lang po, hindi ako nagyayabang or what, pero thank God dahil mas malaki yung budget namin ngayon kaysa nung nasa Pilipinas po kami. Yan po ang katotohanan. Wala pong halong etos yan, wala pong halong yabang yan, pero sinasabi ko na sa member of family ko na minsan sa isang buwan o kaya naman sa isang taon mag-travel tayo kasi maikli lang yung panahon, maikli lang yung summer sa atin, so i-enjoy natin yung biyaya na yon na ipinagkaloob sa atin na nandito sa Canada. Kaya every year po, we see to it na nagta-travel po kami kahit nasa Winnipeg lang, kahit na dito sa Saskatchewan lang, o kahit na po dyan lang sa Alberta. Sa mga kamag-anak din po namin dyan. So, nagta-travel po kami every year para na sa ganon. Kumbaga, nare-rejuvenate, kumbaga, nare-recharge kasi yung mental health mo, physical health mo, everything po, nare-recharge ka. And then, pagpapasok ka na naman, excited ka na naman, ano? Kahit na medyo may kamahalan yung gastos kung minsan, pero okay lang yan kasi napag-iipon mo naman sa buong isang taon. So, travel and time, yes. Kaya mga nagsasabi na walang buhay ang mga Filipino dyan sa Canada dahil wala na silang time to travel. Hindi po ako naniniwala doon. Nasa tao po yon kung gusto nila mag-travel or hindi. Pero karamihan po sa mga family dito sa Canada ay nakapagta-travel naman po kahit sa mismong city lang po nila, no? So it's a must po yun kumbaga sa isang family kasi siyempre masipag tayo, trabaho tayong trabaho, pero it doesn't mean na wala ka ng buhay. May mga kumbaga biyaya ka na nakikita, camping, yan, pagtutuunan ng pansin yung mga ganong bagay, ano? So, ganun na po ang buhay dito sa Canada, no? At
Huwag po kayo maniniwala na walang buhay ang mga tao dito sa Canada. Depende po yan sa tao kung paano niya paangatin yung kanyang sarili, paano niya magiging healthy yung kanyang sarili o yung as family, no? So sana po ay na-inspire ko kayo man nag-a-apply papunta dito sa Canada, bago dito sa Canada o yung family na kararating dito sa Canada. Hindi po masama na mangarap, no? Mangarap lang po tayo ng mangarap hanggang sa makamit natin yung ating mga mithiin o yung mga objectives sa buhay. Maraming salamat po at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli!